Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Trahedya sa Swimming Pool. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Heto na naman ang inyong kabanong upang magsalaysay ng isang malagim na pangyayari. Malapit na magpalit ang taon. Buong mundo ay ipinagdiriwang ang pagpasok ng bagong taon. Ngunit ang bagong taon ng 2017 ang pinakamalungkot na bagong taon sa pamilya ko. Ang kwento ko ngayon ay isa na namang personal na karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan. December 27, 2017, nagpunta ang kapatid ko sa tinitirhan naming kondo sa Sucat, Parañaque City. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng kondo upang mapangalagaan ang nagmamay-ari ng kondo na ito at ang mga nakatira rito. Ang malagim na pangyayari na ikukwento ko ay tungkol sa nangyari sa pamangking ko. Late na pumunta ang kapatid ko kasamang anak niya para mamasko. Pinagsaluhan namin ang ilan sa mga handa namin na natira noong Pasko. May spaghetti pa, cake at ice cream sa ref. Kaya yun ang pinagsaluhan namin. Sarap na kumakain ang pamangking ko ng handa namin. Favorite niya kasi yung spaghetti. Makulit, ngunit malambing ang pamangking ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Nonoy. Mga 6 years old pa lang siya noon. Yung kapatid ko lang na si JR ang kasama niyang pumunta sa amin. Nakamotor lang sila. Pagkatapos kumain ng pamangking ko, ay lumapit siya sa akin para mamasko. Tuwang-tuwa ko kay Nonoy dahil kamukhang-kamukha siya ng kapatid ko na si JR nung bata pa ito. Matagal kaming hindi nagkita ng pamangking ko. Kaya tinanong ko siya kung naaalala pa ba niya ako. Opo, ang nakangiting sagot niya. At niyakap ko siya ng mahigpit. Sabay binigay ko na sa kanya ang regalo niya. Tuwang-tuwa siya sa natanggap niyang regalo. Maya-maya pa, mag-aalas 8 na ng gabing yon. Nagyaya na ang pamangking ko na mag-swimming. Sabi ko magpaalam siya sa daddy niya. At sinabihan ko si JR na samahan na rin niya si Nonoy dahil walang lifeguard sa swimming pool lalo na paggabi. Bumaba na ang mag-ama para mag-swimming. Ako naman ay nagpahinga na sa kwarto. Nasa 3rd floor lang ang unit namin at halos malapit lang sa swimming pool. Pasado alas 8, mga alas 8:10 na ng gabi. Halos kapipikit pa lang ng mga mata ko nang biglang may narinig akong sigawan sa may swimming pool. Maya-maya pa'y umakyat ang mga anak ko at ibinalita nila na nalunod nga daw si Nonoy. Nagulat ako sa ibinalita sa akin. Dali-dali akong bumaba sa pool at nakita kong nagkakagulo nga ang mga tao. Nakapalibot sila sa kapatid ko habang sini-CPR niya ang anak niya. Wala nang buhay si Nonoy. Nagtrabaho si JR bilang fire truck driver at tinuruan sila kung papaano mag-CPR. Binubugahan niya ng hangin ang bibig ni Nonoy. Kalat na ang tubig sa paligid niya at lumabas na rin halos yung kinain niyang spaghetti. Ilang minuto na rin ang lumipas, ngunit wala pa rin buhay si Nonoy. Sinabihan ko na ang kapatid ko na itakbo na niya sa kalapit na ospital namin si Nonoy. Dali-dali ay kinarga na si Nonoy ng kapatid ko at umangkas sila sa motor ng manugang ko. Nagmaneho ang manugang ko papunta sa ospital. Sumunod kaagad kami sa ospital. Nasa loob na sila JR at Nonoy ng emergency room. Nire-revive na siya. Di ko makausap si JR sa tunay na nangyari. Dumating ang asawa ni JR. Galit na galit ito. Pinaliwanagan ko siya na hindi pa naman namin alam ang tunay na nangyari kaya kung maaari lang ay huminahon muna siya. Matagal. Para bang napakahaba ng gabi. Lahat kami ay kinakabahan. Nag-aalala. Mabubuhay pa kaya si Nonoy? Naririnig namin sa labas ang ingay ng mga nurse at doktor sa loob ng emergency room. Pinalabas na si JR ng mga nurse. Bawat patak ng segundo ay mahalaga. Walang tigil kami sa pagdarasal na sana ay maisalba pa ang buhay ng pamangking ko. Tinanong ko kay JR kung ano ba talaga ang nangyari. Sinabi niya sa akin na nag-CR lang daw siya para umihi. At paglabas niya
ay may tumawag sa kanya ng mga nagiinuman sa clubhouse para iurong ang motor niya dahil may tagas ang gasolina nito. Pinaurong ito sa kanya dahil baka mamaya raw ay may maghagis ng sigarilyo doon at bigla pa itong sumabog. At nung pagbalik nga daw niya, nakita na lang niya si Nonoy na nakalutang. Maya-maya pa ay lumabas ang nurse at pinatawag na ang mga magulang. Pumasok si JR at ang asawa niya. At dinig na dinig sa labas ang palahaw ng iyak ng nanay ni Nonoy. Pumasok ako sa loob. Nakita kong mahigpit na yakap-yakap ni JR at ng asawa niya si Nonoy. Wala na siya. Hindi na iligtas si Nonoy. Ang pamangkin kong si Nonoy. Dumating rin ang mother ko. Agad niyang niyakap si Nonoy. Hinihilot pa niya ang mga braso at binti ni Nonoy. Buhay pa daw ito. Mainit pa naman daw siya. Hinihilot niya ang mga ugat ni Nonoy para daw matulungan pang dumaloy ang mga dugo at mabubuhay pa raw ito. Hindi naayal pa ang mother ko. Hindi matanggap na wala na si Nonoy. Ganun rin ang kapatid ko. Imposible daw na hindi niya nailigtas ang sarili niyang anak. Dahil noon daw na may nalunod na bata rin sa outing nila, ay nailigtas niya ito sa pamamagitan ng CPR. Kaya imposible daw na hindi niya nagawa ito sa sarili niyang anak. Dinala na si Nonoy sa isang kwarto. Mamaya daw ay may darating na taga-puninarya para ayusin ang labi ng pamangking ko. Nandun rin sa kwartong yon ang kapatid ko, ang asawa niya at ang mother ko. Pinaliwanagan ko sila na tanggapin na nila ang nangyari. Maaring ito na talaga ang oras na nakatakda para kay Nonoy. Sabi ko sa kanila na ang tao, pag oras na niya, ay oras na talaga. Huwag na sanang sisihin ang kapatid ko na si JR sa nangyari. Dahil kahit hindi sila nagpunta sa amin at nag-swimming, maaring sa ibang sakuna siya mabawian ng buhay. Dahil ang oras na itinakda, kahit saan ka man naroroon, pag oras mo na, ay oras mo na talaga. Sinabi kong ipanalangin na lang namin ang kaluluwa ni Nonoy at alam naman namin na diretso sa langit ang kaluluwa nito, kasama na ng Panginoon. Dahil dun sa sinabi ko, kahit papano ay natanggap nila ang pagkamatay ni Nonoy. Maya-maya pa ay dumating na ang taga-puninarya. Pinapunta daw sila ng may-ari ng kondo para tumulong sa anumang gagastusin na kakailanganin para sa pamangking ko. Ngunit may gumugulo sa aking isipan. Ang tanong ko sa aking sarili, ano nga ba talaga ang nangyari at nalunod si Nonoy, samantalang nandun naman ang kapatid ko na nakabantay sa kanya? Kinabukasan, tumuloy ako sa opisina ng may-ari ng kondo upang magpasalamat sa tulong na ibinigay nila para sa pamangking ko. Nakausap ko mismo yung may-ari at naglakas na ako ng loob para tanungin sa kanya kung may CCTV ba doon sa may swimming pool. Gusto ko sanang malaman kung ano ba talaga ang tunay na nangyari ng gabing yon. At inayos nila ang settings ng CCTV. Hinanap nila ang oras na naroon sa swimming pool ang kapatid ko at si Nonoy. Kinakabahan ako sa maaari kong makita. May foul play ba na nangyari? Pinabayaan ba ng kapatid ko ang anak niya kaya ito nalunod? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa mga oras na yon, kung ano ba talaga ang maaari kong malaman. At heto na nga, nakita na ang eksaktong oras ng pangyayari, 8:01 ng gabi, nang makita sa video na dumating sa swimming pool yung kapatid ko at si Nonoy. Dahil sa madumi ang kiddie pool, doon sa adult pool na niya dinala si Nonoy. Pinaupo niya ito sa tabi ng hagdan na bato. Nasa mga 4 feet lang ito, pero para kay Nonoy, malalim na ito. Nakita kong nagpaalam kay Nonoy ang kapatid ko na para bang sinasabing, dito ka lang sa hagdan at huwag siyang pupunta sa malalim. At umalis na nga si JR at naiwan ang anak niya na nagtatatalon sa hagdan. Tatalon ito sa gilid ng pool, sabay tatalon pabalik sa hagdan. Pero pagbalik niya sa hagdan, sa pangalawang baitang na ito sumampa. Mas malalim na ng konti. Maya-maya ay tumalon na naman ito sa gilid ng pool. Sumisipa-sipa habang nakakapit ang mga kamay sa gilid ng pool. Nakikita namin na nag-i-enjoy si Nonoy sa paglangoy. Maya-maya, tinulak niya pabalik ang sarili niya sa hagdan. Ngunit sa ikatlong bahagi na ito lumapag, nakikita ko yung time code.
nakikita ko ang bawat patak ng segundo sa buhay ng pamangking ko. Alas 8:05, yun ang huling talon ni Nonoy sa gilid ng pool. Pinapadyak ni Nonoy ang mga paa niya na para bang lumalangoy. Nakahawak ang mga kamay niya sa gilid ng pool. 8:06, pagtulak pabalik ni Nonoy sa hagdan. Sa ika-4 na baitang na ito lumapag. Lumubog na ang ulo ni Nonoy. Doon na nagsimulang magkakakawag si Nonoy. Nasaan na nga ba si JR ng mga oras na yon? At nakita namin siya sa isang monitor. Nasa tabi siya ng clubhouse. Inuutusan siya ng mga lalaking nagiinuman doon na iusog niya ang motor niya. At makikita sa monitor na yon na inuuro nga niya ang motor niya at makikita ang bakas ng gasolina sa ilalim ng motor niya. At sa eksaktong oras na alas 8:08, 2 minuto ang lumipas matapos magkakakawag si Nonoy. Nakita na lang namin na lumulutang na ito. Doon namin nakita sa video na nagkagulo ang mga tao sa clubhouse at itinuturo si Nonoy sa pool. Makikita rin na mabilis na tumakbo si JR sa pool upang iangat si Nonoy at bigyan ito ng CPR. Hindi na nakita sa CCTV yung ginawa niyang pag-CPR kay Nonoy. Pero meron kaming isang nakapangingilabot na nakagagalit na pangyayari sa video. Dahil sa mga oras na 8:06 hanggang 8:08, may isang lalaki na nakaputi ang lumapit sa tabi ng pool. Nakaharap ito kay Nonoy. Di namin alam kung napapansin ba niya si Nonoy na kumakawag-kawag. Ang tagal nitong nakaharap kay Nonoy. Sabay umalis lang ito at hindi niya sinagip si Nonoy. Umalis lang ito ng dahan-dahan na parabang wala siyang nakitang nangyayari sa pool. Nakita namin ang lahat ng pangyayari. Maging ang may-ari ng pool ay nagtaka kung bakit hindi man lang sinagip ng lalaki si Nonoy. Agad akong pinasamahan ng may-ari sa security head niya para itanong kung sino ang nakabook na gumamit ng clubhouse ng gabing yon. Kinuhaan ko na rin ng picture yung eksena sa video na may lalaking tumayo sa tabi ng pool. Nagtanong kami dun sa mga tao na nasa clubhouse ng gabing yon kung kilala ba nila yung nakaputing t-shirt na makikita dun sa video. Ang pinagtataka nila, wala naman daw silang nakitang lalaki na nakaputi na lumapit sa pool. At wala rin daw naman silang natatandaan na may kasama silang nakaputi ng gabing yon. Dahil company party daw nila yon at lahat daw sila ay naka-green na t-shirt ng gabing yon. Malaking palaisipan sa amin kung sino ang lalaking nakaputi na yon na lumapit lang sa tabi ng pool at hindi man lang sinagip si Nonoy. Dahil pinuntahan ko yung eksaktong lugar na kinatatayuan ng lalaki at humarap ako kung nasaan si Nonoy ng gabing yon. Napakalapit lang pala nito para hindi man lang mapansin ng lalaki na may nagkakakawag doon sa pool. At naganap na ang bagong taon ng 2018 na lahat kami ay hindi masyadong makuhang magsaya ng dahil sa pangyayaring yon. 4 na taon na ang lumipas mula na mangyari yon at hindi na namin nakilala kung sino ang lalaking nakaputi na lumapit sa tabi ng pool. 2021 na ngayon at sasapit na naman ang bagong taon. Medyo wala na ang sakit ng pangyayari, ngunit naroon pa rin ang mga alaala sa aming mga isipan. Kaya mga kaibigan, dito na naman natin muling masasabi na napakaiksi talaga ng buhay at bawat patak ng segundo ay napakahalaga. Kaya habang kapiling pa natin ang mga mahal natin sa buhay, ay pahalagahan at ipakita natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Dahil hindi natin alam, baka bukas makalawa ay wala na sila. Sana mga kaibigan ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. At sana ay i-click nyo na rin ang like button at mag-iwan ng comment kung ano ang masasabi nyo sa kwento nating ito. At sana ay mag-subscribe rin kayo kung bago pa lang kayo sa ating channel. At syempre pa, isa-shoutout natin ang mga bago natin mga subscriber at mga nag-comment sa ating mga nakaraang videos. Sila ay sina Amihan Grande, Shelica Lalukatan, Oliver Benavides Enchong, Crystal May Belien, Cherish Ann Velasquez, June Andre Nagar, ang manunulat horror stories, Army Boy AGB, LD476 from New York, USA, Doha Doha, Chucky Choco, El Bilingan, Buds She or Buds SEY ng Dipolog City,
Yolanda Gintivano, Angel Abario, Trilliana Christine, Elaine Almira, Cutie Gracia ng South Korea, Jack Maria, Mia Netram ng Dubai, Ann Regala, Marie from Japan, Jean Galay, Vivian Arellano, Carlo Bien de Leon, Jmar Villarnino, Jonathan Relon ng Tagum City. At maraming salamat rin sa mga kasangga ni Kabanong community members. Sila ay sina Nika Nochelle Urbano, Shasha Sudario at si Ma'am Milagrosa Luke. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa mga hindi pa member, sana ay mag-join na rin kayo para makakuha kayo ng special emoticons and special perks pag kayo ay naging kasangga ni Kabanong community members. Hanggang sa muling pagsasalaysay, dito pa rin sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.